So gusto ko pong batiin kayong lahat ng isang manigong bagong taon. Pero teka muna, inabot na po tayo ng Christmas vacation. Ngayon, bagong taon na. Ano na kaya ang nangyari sa impeachment ni Sara Duterte? Kung matatandaan po natin, 3 na po ang nakafile na kaso ng impeachment kay Sara Duterte. Nangangahulugan ba na hindi na ito matutuloy? Panoorin po natin at pakinggan kung ano ang masasabi ni Sir Mike Abit. Hindi na nga ba matutuloy ang impeachment? Ano po ang ating aabangan? Panoorin po natin ito. O yan o. Kabilang lang yan sa mga complainant, abogado at mga kaparian. Yung complainant. Kaya ako pinapakita, ito yung pangatlong impeachment eh. Ibalita ko, mayroon yatang pang-apat eh. Ayan o, si Vice President, yan po yung i-impeach. Yan ang gusto nilang i-impeach. Kaya ako pinapakita yan. Ayan. Against Vice President Sara Duterte. Okay? Sa maraming mga kaso. Well, ito nga pong impeachment, matindi ito. Meron po akong inside story, pero hindi ko muna i-reveal kung sino po yung mga sources natin dyan, siyempre, sa Kongreso. Dahil nakareses ngayon, Christmas vacation, kaya nakareses. Babalik sila sa second week ng January 2025, 12 o 13. Doon sa natitirang ilang araw pa, bago tuluyan nilang tapusin ang 19th Congress, para paghandaan yung eleksyon at yung kampanya at eleksyon sa Mayo. Meron pa po na isang pwedeng gawin na mabilis at sa tingin nila ang siyang nararapat tungkol sa impeachment. Okay? Alam nyo ang impeachment kasi, pwede na po yung hindi tumagal sa Committee on Justice. Dahil marami ng complainant, pwede po yung aproba na sa plenaryo sa kanilang pagbabalik at i-transfer kaagad sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Mangyayari po yan kung merong sapat na bilang. Majority ng mga senador o ng mga congressman ay pumirma, halimbawa isang resolusyon o isang endorsement ng article of impeachment sa Senado, approve yan. Mabilis na mabilis po yan. Kung ano, kung tandaan nyo, nung panahon ni Senador, Congressman naging Speaker, Manny Villar, yung article of impeachment against Erap Estrada, no, siya ang presidente, napakabilis. Ilang hearing lang sa committee. Agad meron na palang enough signature at binasa sa plenaryo hanggang tuluyang may transfer sa Senado sa mataas na kapulungan ng impeachment court, ang impeachment article of impeachment. Nagtuloy ng hearing. Ito ang pwede rin mangyari. At ngayon, ito yung bago. Ngayon, meron na pong umiikot. Siyempre, hindi aamin yan. Hindi naman nila aaminin ngayon yan. Meron na pong umiikot na yan ang topic. Umiikot para makuha na ang enough number mula sa mga congressman. Kahit nakareses. Kahit nakareses ang Kongreso, ay pwede po nilang gawin ang pagkalap ng mga signature o suporta para makuha ang majority ng mga congressman. Makakuha lang, sobra-sobra nila, 150 o 300 plus. Makakuha sila ng 200 congressman. Wala na. Article of impeachment, itatransfer na sa Senado. Para safe na safe. Yung 160, alanganin, pero kung makakuha ng 200 signature, 200 congressman na papabor sa impeachment, tapos na yan. Kasi 300, mahigit lang ang congressman eh. 305 yata tayo. So, ang 50% yan mga 153. Makakuha ng 200, enough na yun. Sobra-sobra na yun. Pag nakakuha ng 200 vote, ang mga endorser ng 3 article of impeachment, wala nang hearing sa Kongreso yan. Hindi yan madalian. Yan ay tamang proseso. Kasi ang proseso sa article of impeachment marami. Dadaan sa ina-file, pumunta sa Speaker, Majority Leader, i-repress sa Committee on Justice, mag-hearing sa Committee on Justice. Isang proseso yan. Pero meron namang isang proseso na kapag na-file ang impeachment, nakarating sa Speaker of the House, kumalap na ng sapat na lahat sa sapat na signature, yung 200 vote, signature na pumapapuro sa impeachment, sa plenaryo na ang topic niyan. I-endorso sa plenaryo, pagbobotohan nila, article of impeachment, babasahin ng Speaker of the House, diretso na sa Senado. Iyan po ang pwedeng mangyari. Kaya yung kampo ng mga Duterte, alam nila ito, yung iba dyan nakakaintindi ng proseso.
Pero siyempre, yung iba dyan, karamihan sa kanila, nililinlang. Sinasabi nilang mali ito, mali yan. Hindi po yun mali. Pero yan ang palalabasin. Pag yan ay ginawa ng Kongreso ngayon, sasabihin ng mga pro-Duterte, minadali. Wala sa tamang proseso. Kalokohan yun. Hindi nyo naintindihan ang inyong sinasabi. Pagka po majority ng mga congressman ay pumabor sa impeachment, wala nang hearing-hearing yan na mahabang hearing. Wala nang proseso pa yan. Diretso na yung article of impeachment sa Senado para makumbina ang Senado as impeachment court. Magkakaroon na ng trial. Total, yun, alam niyo kung bakit pwedeng mangyari yan? Kasi inamin na ng mga Duterte, inamin na ni Sara, welcome sa kanyang impeachment. Nakahanda na ang kanyang mga abogado. Ang gusto nga niyang abogadong isa pa o nabubolunteer si Digong Duterte, ang kanyang ama. Hindi ko alam kung pwede. So pag sinabi ni Sara na welcome sa kanya, okay lang pala eh. Di ba? Haharapin niya. At katunayan, sa last statement niya bago nagpasko or tama, sabi niya, handa na ang kanyang mga abogado. Di ba? Bakit kayo mga Duterte supporters umaangal ngayon? Kaya walang gagawin ngayon ng Kongreso kung hindi i-transfer na sa Senado ang article of impeachment na ito para magkaroon ng trial. Kasi yun ang gusto ni Sara. Harapin niya ang trial. Hindi niya tatakasan. Di napakaganda yung trial. Yun ang proseso. So hindi na kailangan patagalin o hindi na kailangan mabinbin ito. Kaya nga po yung sinasabi ko na meron na pong umiikot. Siyempre, pag inap na yung number, puputok na lang bigla yan sa kailang pagbabalik sa 12 o 13 ng January. Hindi naman i-expose nila ngayon yan eh. Kung meron naman, wala namang aamin yan eh. Kaya, yung biglaan po kasi yung pag-approve sa plenaryo. Pag resume nila, halimbawa, January 13, nag-resume sila. Biglang may tumayo doon, nag-sponsor tungkol sa impeachment ni Sara. Tapos merong enough number. Tapos meron palang signature nga. Walang magagawa ang speaker dyan kung hindi i-endorso. Kasi pag majority decision sa plenaryo, majority ng mga congressman ay pumabor sa isang topic, walang gagawin ang speaker kung hindi aproban yan. Kasi ang trabaho ng speaker, mag-preside lang. Panindigan ang rule, ang kanilang policy, tapos pag naaayon sa rules nila, at nag-suggest ang majority na yun ang gusto nila, a-aproban ng speaker. At pag in-approve ng speaker yan, article of impeachment, tuloy-tuloy na yan sa Senado. Kaya, yung sinabi ni Sara Duterte na welcome sa kanyang impeachment, haharapin niya, handa na kanyang mga abogado, huwag na kayong magulat, mga Duterte supporters, huwag kayong magbulag-bulagan. Pwedeng mangyari ang trial. Hindi pa tapos ang 19th Congress. Baka hindi nila kasi inasikaso itong bago nag-recess kasi nakapokus sila sa budget. Nandun ang panahon nila sa pag-approve ng budget. Matutuloy na ba ang impeachment ni Sara Duterte sa 2025? Again, Happy New Year po sa inyong lahat.